Eto ba, ito may papakita pa tayo para mas maintindihan nun natin na kung bakit halatang-halata yung galawan ng gobyerno. Eto nga eh. Pakinggan nyo ito Napakaganda ng paliwanag nito. Bakit bigla napunta doon sa ito. Magtrabaho at wag puro press conference. Yan. Yan naman ang banat ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano siyang ilagay sa spotlight ni bagong Ombudsman Boying Remulla. Anong kinaugnayan niya sa flood control? Sandali, chotomate. Relax. Eto na. Sa pagbaligtad niya sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Kumbinsido siyang paraan lang ito para matakpan ang mga mahalagang mga kaso. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Yun. Stop conducting press conferences almost every day. Yun! Ang ganda nun, Brad! Tagalogin natin. Ha? Hoy! Magtrabaho ka! Huwag ka puro pakyut! Gago! Yun ang Tagalog nun. Wala nang iba. Anak ng tutsa yan, Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Correct! Diversionary tactic lang ang umano'y secret decision sa reversal ng dismissal order kay Senator Sabi ko nga sa inyo hitting two birds in one stone. Diversionary tactic, di ba? Yung, kasi maingay si si pagka yan ang sinabi mo, may secret deal, blah, 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 diversionary tactic. Talagang diversion lang para hindi matanggal yung tuon doon sa talagang salarin. Di ba? At the same time, may talagang siraan itong mga kalaban para, alam mo, wasakin, maging malinis sila. Joel Villanueva. Yan daw ang nakikitang motibo ni former Ombudsman Samuel Martires sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Matatandaan kasing tila na kuryente si Ombudsman Remulla noong nakaraang linggo matapos niyang sabihin na susulat siya kay Senate President Tito Soto kaugnay ng 2016 dismissal order ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Villanueva. Bago madawit ngayon sa flood control scandal, una nang nasangkot ang senador sa PDAF o pork barrel scam. Sa kaparehong araw ng naging pronouncement ni Remulla, binawi niya rin agad ito matapos ang ilang oras. Natuklasan daw kasi ng kanyang opisina na 2019 pala binaligtad ang dismissal order ni Villanueva matapos aprubahan ni Martires ang isang resolusyon na pumapabor sa motion for reconsideration ng senador. Sa kabila ng malaking pangalan ni Villanueva, hindi ito lumabas sa media o sa publiko. Kaya ani Remulla, tila isang secret ruling ang nangyaring reversal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ni Martires na siya mismo ang tumanggi na i-publish ang naturang desisyon. Paliwanag ni Martires, ayaw niyang mapolitika ang naging resolusyon ng Office of the Ombudsman. If I publish it, if I talk about it, sasabihin ng tao, kinakatigan ko si Joel Villanueva. Okay? Kinakampihan ko si Joel Villanueva. At the time I signed, I approved that resolution granting the motion for reconsideration, hindi ko kilala si Joel Villanueva. The first time I met him was in the Senate during the budget hearing. I don't know Joel Villanueva. Kaya lang, pag binigyan ng kulay, di ba? In masisemo ngayon, yung secret decision, binigyan ng kulay Tila ginagamit lang din daw ang issue ng reversal para mailihis ang mga dapat pag-usapang issue. But haven't you noticed that I am now the flavor of the month? And Ano kaya ang flavor yun? Patay tayo dyan. Siya daw ang flavor of the month na. Dahil nga naman, supposedly, ang flavor yung flood control. The flavor of the month before was flood control projects, ghost projects. Nakalimutan na natin yon. The flavor of the month was the trillion
Peso March. Nakalimutan na rin ng tao. Sa kaparehong programa, sinabi naman ni Nooy Senate President Franklin Drilon na hindi na nila iniakyat sa Senado ang kaso ni Villanueva dahil kung pagbabasihan daw ang saligang batas, walang jurisdiksyon ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paglilinaw niya, klaro na hindi inaktuhan ng Senado ang dismissal order mula sa ombudsman. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva. Dagdag ni Drilon, posibleng magsagawa ng sariling litigation ang Senado sa mga miyembro nito. Ibig sabihin, kahit na walang jurisdiction ng dismissal order ng ombudsman sa Kongreso, nasa kamay ng mismong legislative body ang paglitis at paghatol kung dapat bang tanggalin sa pwesto ang isang miyembro ng kanilang kapulungan. Para sa agenda, Joash Malim. Nakikita nyo na, di ba? Yung diversion na yun na ginawa nila. Di ba? Ang dami hong diversion na ginagawa ang gobyerno para talaga maiwas kay Martin at dito kay Marcos ang sisi ng flood control project. Ito mga ghost project na ito. At isa na nga ho dyan ay walang iba kung hindi itong ombudsman na supposedly, di ba, ang ombudsman sana, ang focus nito, yung flood control. Ano ang focus niya? Yung lumang kaso na dismiss na pala. Sabi ko nga, parang hindi kasi ako makapaniwala, natatanga-tanga lang po si Remulla at hindi niya alam na na-dismiss na. Ano yun? Hindi siya nag-research? Hindi, I don't think so. Hindi siya tanga. Para, one, maaaring talagang inano nila yan. Sinadya para maingay, para mapunda kay. Ngayon, kasi kaliwat kanan ang interview kay Martires, di ba? Kaliwat kanan ang batikos kay Martires kung bakit pinalusot, bla bla bla. Ganon ang ginagawa ngayon. Tapos biglang sinamahan mo ngayon ng demanda ng ICI. O di parang ang dating, kita nyo na? Totoo talaga yung pagiging corrupt ni Villanueva. Para bagang pinapadumi nila ng pinadudumi si Villanueva. Para mawala doon ang atensyon doon sa talagang tunay na madumi. Naintindihan nyo? Obvious na obvious eh. Ako hindi talaga ako naniniwala. Maniwala kayo, hindi ako naniniwala. Magalit na kayo sa akin pero kasi hindi ako naniniwala eh. Based on evidence, based on people, based on circumstances. Di ba? Wala. Bakit nga? Isipin nyo na lang bakit kailangan itago pa yung interview? Ilabas nyo kaya? Kasi, tinan nyo dahil itinago yung interview, talagang ang iisipin ng tao, oo, siguro nalaman nga ng ICI na talagang may direktang pananagutan si Villanueva o si Estrada. Kasi tinago eh. Kung ilabas ninyo, makikita natin ngayon. We can now give our opinion and analysis. Iba't ibang tao magbibigay ng opinion. Sandali. Wala namang direct na kinaugnayan si Villanueva o si Estrada. Bakit sila na ano? Tapos makikita pa nila yung interview kay Romualdez. Naintindihan niyo ibig sabihin? Wala. So ngayon, ang iisipin ng tao, malamang na kaya sila dinimanda kasi meron talaga silang kinalaman. Kaya nga ako, I challenge the ICI, ilabas ninyo. Huwag kayo puro ganyan. Ilabas ninyo yung interview nyo, investigasyon ninyo sa lahat na nagpunta dyan. Sama na nyo na yung taga-Amerika na nagpunta dyan sa inyo. Ilabas nyo lahat ng... Kasi dapat transparent. Ilabas nyo. Bakit ayaw ninyong ilabas? Anong meron? Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong